sumama kayo sa amin ng maayos o... Herbalist po ako. Ikaw ay mayroon mo ano man. Ganun ka lang. Alas 7 ng umaga, Hunyo 22, nahulog sa bitag ng pinagsanib na puwersa ng NBI-NCR at Bitag Investigative Team ang peking doktor ng Barangay Alagao, San Ildefonso, Bulacan. 2 buwan din na nasa surveillance list ng bitag si Dr. Kwak-Kwak na nagngangalang si Gabriel Garbida. Ito'y matapos lumapit sa amin ang 2 nagrereklamong sina Belia Quiao at Maha de Villa noong Abril 23 sa Bitag Headquarters. Istilo daw ni Garbida bago niya gagamutin ng pasyente, pepresyohan muna niya ang uri ng karamdaman base sa kanyang nakikitang sakit o diagnosis. Sa kanyang reseta o prescription kuno, hindi gamot ang nakasulat kundi pagsusuma ng halagang babayaran ng pasyente. Hindi bumababa sa halagang 40,000 pesos ang kanyang singil sa kanyang mga pasyente. May kasunduan pang pinapipermahan si Dr. Kwak-Kwak sa kanyang mga pasyente. Sa loob lamang daw ng 4 na buwang treatment ay gagaling ang mga pasyente. Sakaling walang pagbabago sa kondisyon ng kanyang pasyente, ibabalik niya daw ang mga ibinayad ng mga ito. SSPE din ho, pareho sila ng findings ng tunay na doktor. Sabi ko, dapat ganun sabi niyo, 4 months lamang mapapalakad niyo na anak ko, mapapagaling niyo na anak ko. Eh bakit ho ngayon wala pang pagbabago? Hanggang ngayon wala pang pagbabago. Umaga nagreklamo na ako, ang laki ng binayaran ko, nakipagsugal ako Karamihan sa mga lumalapit kay Dr. Kwak-Kwak ay pamilya ng mga may karamdaman na nawala ng pag-asa matapos magpatingin sa mga lehitimong doktor. Isa na rito, si Aling Maha. Napadpad si Aling Maha kay Dr. Kwak-Kwak dahil may nag-refer sa kanya na subukan ang galing ng panggagamot ni Dr. Garbida. Dahil sa labis na awat pagmamahal ni Aling Maha sa kanyang anak na si Hasmin, naging dahilan nito na subukan ang anumang bagay na makakapagpabuti sa kalagayan ng kanyang anak. Sa halip na magkaroon ng kaginhawaan, lalong lumala ang kalagayan ni Hasmin. Nang balikan ni Aling Maha si Gabrida dahil sa kasunduang ibabalik ang perang ibinayad kapag hindi na pagaling si Hasmin, nagdahilan si Dr. Kwak-Kwak kailangan pa daw ipagpatuloy ang pagpapagamot kay Hasmin. Pero panibagong singil na naman na hindi bababa sa halagang 40,000 pesos muli. Dahil dito, hindi na pinagpatuloy ni Aling Maha ang pagpapagamot ni Hasmin. Sa halip, binabawi niya na ang kanyang ibinayad. Hindi na rin nagpakita si Garbida. At sa tuwing pinupuntahan ni Aling Maha si Doc sa kanyang pagamutan sa San Ildefonso, Bulacan, hindi na humaharap si Dr. Kwak-Kwak. Agad kumilos ang Bitag Investigative Team at nakipag-ugnayan sa PRC o Professional Regulations Commission upang alamin kung lehitimo ang lisensya ni Garbida. Illegal practice of medicine lang. Dahil kasi lumabas, wala kanyang pangalan sa roster of medicine. Positibo kami sa aming hinala, peking doktor si Garbida. 29 ng Abril, nagsagawa ng surveillance operation ang mga bitag undercover sa bahay mismo ni Garbida. Humarap sa amin ang nagpakilalang si Maring, kapatid daw siya ni Garbida. Ayon kay Maring, umalis daw si Doc, ngunit babalik agad ito kung sakaling may pasyenteng darating. Tawag doon. Pagpapacheck up sa kanya, libre na yan, wala nang kaunang lapit mo lang yun. Hindi katulad ng ibang doktor, kung check up mo, mayroon ka pa rin bala. Nagpanggap ang mga undercover ng bitag na magpapakonsulta kay Garbida. Kamahalan niya alam, pero talagang approve. Pati ang kapatid ni Dr. Kwak-Kwak, praktisado rin sa pambobola sa mga kliyente. Sabi nga, yung mga pira-pirahan na, wala nang luna sa kanya. Yan dito nakaka-solve ng mga bagay na kanita. Ayon kay Maring, lisensyado, magaling at nakapag-aral pa umano si Doc sa ibang bansa. Hindi ko alam na nagtapos siya ng ganun, yung balay sa Amerika. Kasi ano yan, natalino. Alam niya yung pang-albularyo, alam niya yung pang-doktor. Kala doktor ang pinasakta. Tapos siya ng doktor.
Ipinakita rin ng boy ni Garbida sa aming bitag undercover ang mga kwarto. Sa mga kwartong ito, pwede raw magpa-confine ang mga pasyente sa pangangalaga ng kanyang among doktor. Tila nakatunog ang mga kasama ni Doc sa bahay nang makita nila si Aling Maha. Nag-alangan silang kausapin ang aming mga undercover. Kinutuba na kaming tinimbrihan nila ang kanilang amo upang huwag humarap sa amin dahil kay Aling Maha na porsigidong bawiin ang pera nung mga araw na yun. Pakinggan ang hirit nitong si Maring sa aming undercover nung bigla ang pagsulpot ni Aling Maha. Ipinagmalaki pa na napagaling daw ni Dr. Quack ang anak ni Aling Maha na si Jasmine. Sabi isang Cotarino. Nakakalakad na nga yung sabi ko sa iyo, pag pinapasok yun yung nakaduyan. Pagbalik niya, naglalakad na. Hapon na at hindi pa rin dumarating si Garbida kaya't ipinasya na ng aming undercover na umalis na lang. Alam namin na hindi magpapakita si Garbida dahil nandoon si Maha na kanyang pinagtataguan. 2 buwan na naging mailap si Dr. Quack kay Aling Maha. Maging sa grupo ng bitag, hindi namin siya tinantanan. Alam ng bitag na bilang na ang kanyang maliligayang araw. Nakakatiyak kaming matutuldukan din namin ang panloloko at pagpapanggap na doktor ni Gabriel Garbida alias Dr. Quack. Nakipag-ugnayan ang bitag sa tanggapan ni NBI-NCR Director Attorney Edmond Arugay. Ito'y upang formal na ireklamo ang peking doktor na nambiktima kay Aling Maha. Agad nagsagawa ng plano para sa isang entrapment operation ng mga ahente ng NBI-NCR at ang aming grupo. Napagkasunduan din na babalik si Aling Maha kay Garbida upang ipagpatuloy ang pagpapagamot sa kanyang anak na si Jasmine. Inihanda ang halagang 29,000 pesos na marked money na gagamitin sa entrapment operation. Ito ang karagdagang pera na hinihingi ni Garbida para ituloy ang panggagamot kay Jasmine. Linggo na madaling araw pa lang, nakahanda na ang lahat. Sa pangunguna ni NBI-NCR Special Investigator Fudo at ang grupo ng bitag, tinungo na namin ang San Ildefonso, Bulacan. Pagdating sa target site, naunang pumasok ang isa sa aming undercover na may dalang hidden camera. Kasabay ang NBI agent na si Jake na nagpanggap na kamag-anak ni Aling Maha. Pagmasdan ang mga pangyayaring nahulog sa aming hidden camera, mga diskarte at buladas ni Garbida kay Aling Maha. Kukunan niyo ba ng dugo? Natural! Makikita ang kaibahan ng pamamaraan ni Dr. Quack. Kinuha na ng dugo ang kawawang si Jasmine at pinapatak lang ito sa isang puting papel. Boom! Tapos na! Matapos masaksihan ng NBI agent at ng aming undercover ang pagpapanggap ng doktor na si Garbida at pagre-reseta nito. Gamit ang resetang may doctor's license, nagpakilala na ang NBI agent na si Jake. Pakinggan ang mga palusot ni Doc. Sa NBI kami. Ay, mabuti. Ito ang ID namin. Herbalist po ako. May ba talagang gano'n? Yes! Sa, ano yun, sa PRC din? Tapi PTR nga, natural may PRC. May PRC number. Itong number mo. Ito po, 842-7341-A. Huli na nga, humihirit pa. Kami po sa NBI. Nice meeting you, sir. Ganito po kasi Pumasok na ang pangalawang grupo na aaresto sa peking doktor na si Garbida. Nung una, sinabi niyang lisensyado siyang doktor. Tapi PTR nga, natural may PRC. May PRC number. Itong number mo. Ito po, 842-7341-N. Pero nang itanong uli ng NBI, Ang herbalist po ay may PTR pala. PRC number, doctor lang may gawa. herbalist pala. Pero hindi doktor. PTR nga, natural may PRC. May PRC number. Itong number mo. Ito po, 842-7341-N. Okay lang Ito ba lang naman ako, balikan nyo, invite sumama kayo sa amin ng maayos o anong gusto ninyo? Kailangan nung sumama kayo sa amin. Teka, tawagan mo si Kuya Bugot, mahirap yun. Ay, di na. Oo, siyempre, natawagan si Kuya Sige, alam daw pwede ka naman tumawag eh. Pusas mo, may pusas ka? Pupusasan pa? Sige. Ay, wag na pupusasan. Oh, yan. Kasama ka. Bandang huli, napilitan sumama si Garbida sa pangambang sapilitan siyang bibit-bitin at popusasan. Siniguro ng mga ahente ng NBI dalhin pati ang mga gamit ni Doc sa panggagamot bilang ebidensya
na magpapatunay sa modus ni Garbida. Mga gamit pang doktor tulad ng 2 stethoscope na pareho namang sira, ilang boteng honey, at iba't ibang uri ng mga gamot, pati gamot na para pang baboy, isinama na rin. Sa baboy yun, hindi yung tapos. Okay lang ba? Hanggang sa tanggapan ng NBI-NCR, humihirit pa rin si Dr. Quack-Quack. Itinanggi niyang nagpapanggap siyang doktor, pero aminadong may pagkukulang sa biktima niyang si Aling Maha. Ha? Eh, yan ako. Hindi niya, di ko sulat yan. Sino nagsulat Malay yan? ko niya. Yan ang binigay mong gamot noon eh. Oh, kita mo yung mga sulat mo rin yan. Pwede ba makausap yung may Say- dala niyan, yung reklamo? Ay, pwede. Sino doon sa paggamit niya ng doktor? Ay, hindi ko yan maaaring aminin dahil hindi ko ako doktor. Ako ay herbalist talaga. Pagre-reset. Naitanong din ng bitag kung bakit malaking halaga ang singil niya sa mga pasyente. Bakit po ganun kalaki? May umabot Kagaya ng halimbawa. 49,000, 50,000. Bakit po ganun kalaki? 40, 60 siguro. Gawa ng mga kagaya ng ano. Ang honey ho ba nagkakahalaga ng ganun? Hindi ho. Pag honey ho, ang honey, sabi niyo honey. Honey, tapos yung mga sambong, lagong, di maraming klase yan, sir. 40,000 ho yun. Hindi naman. Bakit ganun Hindi naman. kalaki? Bakit? Siyempre matagal ko monitor yan. Aabot ho lalo kung minsan sa gano'n, minsan hihigit pa. Sa laki ng halagang kanyang sinisingil, pulot lang ang katapat. Walang lusot si Dr. Quack-Quack dahil lumabas din sa ginawang ultraviolet testing ng NBI na positibo ang kanyang kamay sa fluorescent powder na nanggaling sa marked money. Humingi ng tawad si Dr. Quack-Quack sa kanyang biktima, pero naging matigas si Aling Maha. Naman kaisa-isang ano ko pinabayaan. Kahit niya sa dulo ng patalan, bumati ako. Nangangkang ako, alam mo yan, initang ko. Hindi ba nga? Alam na alam mo yan dahil Desidido si Aling Maha na ituloy ang kaso laban kay Gabriel Garbida. itutuloy ko yung reklamo ko sa kanya. Kasi gawa nga ng, munti ko siya makamatay ng pasyente eh. Dahil kung nagkataon pala at namatay ang anak ko, sabi ko nga sa kanya, hindi ko siya mapapatawad. Panawagan ng bitag sa lahat ng mga naging biktima ni Dr. Quack-Quack. Ito na ang inyong pagkakataon makamta ng hustisya sa mga ginawang panloloko nitong nagdodoktor-doktoran na si Gabriel Garbida. Paalala namin sa lahat, huwag makipagsapalaran ipagamot sa kamay ng mga peking doktor tulad ni Garbida ang inyong mga mahal sa buhay. Sa ganitong paran lamang, makakaiwas kayo sa tiyak na kapahamakan. Babala ng bitag sa mga kauri nitong si Garbida na nagpapanggap na doktor. Bilang na ang inyong maliligayang araw. Dahil isang tawag lang sa bitag mula sa mga nagrereklamong biktima ng inyong panloloko. Hindi kami magatuwiling kumilos agad at pagplanuhan kung paano kayo matuldukan tulad ng ginawa ng bitag kay Dr. Quack-Quack.